Noong Marso 1, 2012, nagiba ang mundo ng isang ina nang mawala ang kanyang 4 na taong gulang na anak matapos ang isang simpleng pagpunta sa tindahan. Si Dirang, 3 buwan na lang ay ika-5 kaarawan na ay lumabas patungo sa malapit na grocery store, ngunit hindi na muling nakauwi ng buhay. Ang sumunod ay isang linggo ng masidhing paghahanap, desperadong pag-asa, at sa huli ay isang pagtuklas na yumanig sa buong bansa. Ito ang kwento ni Dirang, isang bata na ang trahedya ay naglantad sa pinakamadilim na bahagi ng kalupitan ng tao at nagpasimula ng pambansang debate tungkol sa kaligtasan ng mga bata. Si Dirang ay isang masigla at malusog na bata. Ipinanganak noong Hunyo 2007 sa magandang estado ng Johor, Malaysia. Ang kanyang buong pangalan ay Nurul Nadira Abdullah. Ang kanyang mga magulang sina Henry Yangot at Rosalind Allen ay tulad ng ibang pamilya. Mahal na mahal nila si Dirang, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Mula sa murang edad, si Dirang ay kilala sa kanyang magandang asal at pagiging magalang. Siya ay mabait sa lahat, bata man o matanda. Kung kaya't siya ay minamahal at hinahangaan ng marami, mayroon din siyang malakas na debosyon kay Allah mula pa sa simula. Masaya siya sa paaralan lalo na dahil gustong-gusto niya ang kanyang mga aralin sa relihiyon. Sa kasamaang palad, hindi perpekto ang lahat sa kanilang tahanan. Sina Henry at Rosalind ay may mga problema sa kanilang relasyon at sa huli, nagpasya silang maghiwalay. Si Dirang ay nanatili sa kanyang ina, na kalaunan ay ikinasal sa isang lalaking nagngangalang Liman Medang. Mula sa bagong pagsasama na ito, nagkaroon si Dirang ng isang maliit na kapatid na babae, si Ainul Suhada Abdullah. Sa paglipas ng panahon, lumapit siya sa bagong pamilya ng kanyang ina. Namuhay sila ng simple ngunit masaya, ngunit bigla na lamang dumating ang trahedya at winasak ang kanilang mapayapang buhay. Noong mapanganib na umaga ng Marso 1, 2012, tulad ng maraming beses na dati, pinapunta ng ina ni Dirang ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa isang rutinang pagbili ng groceries. Ang kanilang lugar sa Johor, Malaysia ay laging itinuturing na ligtas. Isang lugar kung saan malayang naglalaro ang mga bata sa kalye at nagtutulungan ang mga kapitbahay. Ito ay isang komunidad kung saan magkakakilala ang lahat. At ang ideya ng panganib na nagtatago sa paligid ay tila hindi kapanipaniwala. Si Dirang, na nakatali ang kanyang buhok at kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa sa maliit na responsibilidad, ay nagtungo sa malapit na tindahan. May mga saksi na nagsabing nakita nila ang maliit na batang babae nakasuot ng kanyang paboritong pink na t-shirt at asul na shorts na naglalakad sa pamilyar na daan. Nang lumipas ang oras, dumating ang isang nakababahalang katahimikan sa tahanan ni Dirang. Ang kanyang ina, naabala sa mga gawaing bahay, ay nagsimulang mag-alala. Ang simpleng pagpunta sa tindahan ay dapat na tumagal lamang ng 15 minuto. Nang lumipas ang 1 oras nang hindi pa bumabalik si Dirang, nagsimulang magdalawang isip ang kanyang ina. Lumabas ang ina ni Dirang sa kalye at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ang mga kapitbahay na nakaramdam ng kanyang pagkabalisa ay lumabas upang tumulong. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagtatanong ay mabilis na naging isang desperadong paghahanap. Habang lumulubog ang araw at nagkakalat ng mahabang anino sa mga kalye kung saan dapat naglalaro si Dirang, unti-unting pumasok sa isip ng lahat ang isang masakit na katotohanan. Mayroong malaking problema. Ang ama ni Dirang na tinawagan at umuwi mula sa trabaho ay sumali sa lumalaking grupo ng mga naghahanap. Ang takot ng pamilya ay nakakahawa na nagdulot ng pakiramdam ng pangamba at kagipitan sa buong komunidad. Sa pagdilim ng paligid, bumagsak ang ina ni Dirang sa harap ng kanilang bahay, umiiyak ng labis. Ang bigat ng situation ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang mahal na anak, si Dirang,
ay nawawala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Dirang sa social media at lokal na balita. Ang nagsimula bilang isang alalahanin ng kapitbahayan ay mabilis na naging isang krisis sa buong lungsod. Mabilis na kumilos ang pulisya at nagsimula ng malawakang operasyon sa paghahanap na sumakop sa 20 location malapit sa kung saan huling nakita si Dirang. Hinanap ng mga opisyal ang bawat sulok gamit ang iba't ibang paraan upang mahanap ang nawawalang bata. Habang lumalawak ang lugar ng paghahanap, dumami rin ang mga taong sumali. Ang tugon ng komunidad ay hindi matatawaran. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbabatian lamang ng magagalang na salita ay ngayon ay magkakasama na, nagkakaisa sa kanilang determination na mahanap si Dirang. Dumagsa ang mga voluntaryo mula sa mga kalapit na lugar, bumubuo ng mga grupo para maghanap sa bawat kalye, eskinita at bakanteng lote. Nang magsimulang manghina ang loob ng mga tao, isang nakakagimbal na pagtuklas ang muling nagpasiklab sa kanilang paghahanap. Ang mga gamit ni Dirang, ang kanyang tsinelas at mga pinamili ay natagpuan na nakakalat sa isang plantation ng palm oil. Ang lugar na 200 metro lamang ang layo mula sa kanyang bahay ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga naghahanap. Mas nakakabahala pa, ang ilang mga bagay ay natagpuan hanggang 500 metro mula sa unang natuklasan na nagpapakita ng isang malungkot na larawan ng posibleng nangyari kay Dirang. Habang umuusad ang investigasyon, naghain ng malawak na pagsisiyasat ang pulisya. Tinatanong ang ilang mga suspek. Ang isang mag-asawa na kamakailan lamang lumipat sa lugar ay naging sentro ng atensyon, kasama ang isang kapitbahay na nagngangalang Razmin Mohsun. May mga saksi na nagsabing nakita nila si Dirang na kasama ng isang lalaki at babae na nagdulot ng maraming haka-haka at chismis sa komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, tumitindi ang presyon sa mga awtoridad. Walang tigil na nagtrabaho ang mga pulis. Sinusubaybayan ang bawat bakas at sinusuri ang bawat ebidensya habang alam nilang tumitikom ang oras at bumababa ang tsansa na mabuhay pa si Dirang. Pagkatapos, noong Marso 7, isang nakakagimbal na pangyayari ang sumira sa natitirang pag-asa. Tumawag ang isang hindi kilalang babae sa ina ni Dirang na nagsabing siya ang kumuha sa kanyang anak. Hinihingi ng tumatawag ang halagang 30,000 ringgit bilang pantubos na kalaunan ay binaba sa 10,000 ringgit. Ang tawag na ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa, ngunit mas malalim at mas masahol pa ang naghihintay na katotohanan. Habang naglalakad ang lolo ni Dirang sa plantasyon, siya ay makatatagpo ng isang bagay na magbabago sa takbo ng investigasyon. Noong Marso 8, 2012, isang linggo matapos mawala si Dirang, ang kanyang lolo ay nakakita ng isang nakakatakot na bagay habang naglalakad siya sa plantation. Habang siya ay naglalakad sa makapal na halaman, may isang kakaibang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Doon, bahagyang nakabaon sa isang butas sa isang inabandonang lugar sa Taman Desa Masay, ay may isang maliit at sunog na katawan. Sumikip ang kanyang dibdib habang papalapit siya. Agad na tinawag ang pulisya at mabilis na isinara ang lugar. Dumating ang mga forensic team. Seryoso ang kanilang mga mukha habang sinisimulan ang masusing pagsusuri. Ang unang pagsusuri ay nakakapanghina. Ang mga labi ay tila sa isang maliit na bata na nasunog ng hindi na makilala. Makapal ang hangin ng panghihina habang sinisiyasat ng mga investigador ang lugar para sa karagdagang ebidensya. Ang nakakatakot na detalye ng autopsy ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa komunidad. Natuklasan ng forensic team ang bungo ng isang bata na may natitirang buhok pa. Ang mga binti ay hiwalay sa katawan at ang dibdib ay lubhang nasira gawa ng matinding init. Ngunit ang iba pang mga sugat ang tunay na nakakagimbal. May mga pasa sa mukha at leeg na nagpapahiwatig na ang bata ay sinakal hanggang mamatay.
mas nakakabahala pa, may mga palatandaan ng sexual na pang-aabuso sa huling oras ng biktima. Sa parehong araw, nagsagawa ng DNA test ang chemistry department sa mga sunog na labi. Ang resulta ay nagpatunay sa pinakamasamang takot ng komunidad. Ang katawan ay talagang kay Dirang. Ang balita ay parang malaking alon ng kalungkutan sa kanyang pamilya. Ang ina ni Dirang na nanatiling umaasa sa buong linggo ng paghahanap ay bumagsak nang marinig ang kumpirmasyon. Ang mga kapitbahay na sumali sa paghahanap ay nakatigil sa pagkabigla. Hirap na maunawaan ang kalupitan na nangyari sa isang inosenteng bata. Mas mahigpit na niyakap ng mga magulang ang kanilang mga anak, natatakot sa katotohanan na may ganitong kasamaan na malapit sa kanila. Habang kumakalat ang balita tungkol sa nangyari kay Dirang, umapaw ang galit ng publiko. Ipinahayag ng mga Malaysian sa buong bansa ang kanilang puot at kalungkutan sa brutal na krimen. Ang mga panawagan para sa hustisya ay dumagsa sa social media at mga balita. Tumindi ang presyon sa mga autoridad na mahanap ang salarin habang nananawagan ang mga mamamayan para sa mabilis na aksyon at sa pinakamabigat na parusa. Walang tigil ang investigasyon na pinangunahan ng sama-samang determination na maipataw ang hustisya. Sa wakas, matapos ang walang humpay na pagsisikap, dumating ang isang mahalagang pagsulong. Ang ebidensya ng DNA at mga pahayag ng mga saksi ay nagturo kay Muhyiddin Maiden, isang 24 taong gulang na kontraktual na manggagawa. Dahil sa lumalaking ebidensya laban sa kanya, si Muhyiddin ay naaresto na nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kaso na kumapit sa buong bansa. Ang pag-aresto kay Muhyiddin Maiden ay simula pa lamang. Habang nagsisimula ang paglilitis, isang labanan sa pagitan ng forensic science at mga pahayag ng tao ang maglalantad ng nakakagimbal na detalye ng huling oras ni Dirang. Noong araw na mawala si Dirang, sinabi sa korte na nakasalubong ni Muhyiddin ang bata habang pauwi ito mula sa pagbili ng itlog at instant noodles. Naniniwala ang mga autoridad na ginamit niya ang candy para maakit at makuha ang loob ni Dirang bago siya dukutin. Dinala niya ito sa isang plantation ng palm oil sa Bandar Seri Alam kung saan niya ginawa ang mga kakilakilabot na krimen. Ginahasa niya si Dirang, pinatay, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan. Ipinagtanggol ng prosecution na ang motibo ni Muhyiddin ay galit na pinalakas ng kanyang paniniwala na kinainisan siya ng lola ni Dirang. Ito ay isang lubhang baluktot at nakakabaliw na gawain laban sa isang inosenteng bata. Noong Pebrero 25, 2013, dinala ng prosecution ang kanilang kaso laban sa 24 taong gulang na manggagawa na dala ang napakaraming ebidensya. Ang mga paratang ay malubha, pagdukot, sexual na pang-aabuso, at pagpatay sa 4 taong gulang na si Nurul Nadira Abdullah na mas kilala bilang Dirang. Sa loob ng 4 na buwan, 36 na saksi ang tumindig para sa prosecution. Ngunit ang forensic evidence ang tunay na nagpatibay sa kapalaran ni Muhyiddin. Ipinakita ng DNA analysis na tugma ang semilya na natagpuan sa katawan ni Dirang sa genetic profile ni Muhyiddin. Natuklasan din ng mga investigador na ang lupa na nakadikit sa motorsiklo ni Muhyiddin ay kapareho ng lupa sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Dirang. Sa lugar ng krimen, natagpuan din ang mga sunog na labi ng isang sarong na pagmamay-ari ni Muhyiddin. Isa lamang ang sarong na ito sa kanyang pag-aari. Sa kabila ng lahat ng forensic evidence, itinanggi ni Muhyiddin na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Dirang. Sinabi niya na hindi niya pinatay ang bata at wala siyang galit sa kanya o sa kanyang pamilya. Sa kanyang depensa, isang saksi ang nagsabi na huling nakita si Muhyiddin noong Pebrero 29, 2012, ang gabi bago pinatay si Dirang. Nag-angkin din si Muhyiddin ng alibi na nagsabing nasa bahay siya ng isang kaibigan noong Marso 1, 2012. Gayunpaman, isa pang saksi ng prosecution ang nagpatotoo na nakita nila si Muhyiddin na lumalabas sa plantation sa araw na pinatay si Dirang.
Ang depensa, na parang naghahanap ng kahit anong paraan, ay sinubukang pagdudahan ang reliability ng DNA evidence at ang kawastuhan ng mga pahayag ng mga saksi. Ngunit ang kanilang mga argumento ay tila walang saysay sa harap ng napakalakas na kaso na binuo ng prosecution. Noong Hunyo 28, 2013, si Muhyiddin Maydin ay nahatulan ng guilty sa lahat ng paratang. Habang binabasa ng hukom ang hatol na parusang kamatayan, isang alon ng emosyon ang bumuhos sa korte. Si Muhyiddin Maydin, ang lalaking nahatulan sa brutal na pagpatay kay Dirang, ay unang tila kalmado. Ngunit habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang katotohanan ng kanyang hatol, siya ay bumagsak, umupo at nagsimulang umiyak. Ang kanyang paghina ay sinabayan ng 3 babae na pinaniniwala ang kanyang mga kamag-anak na umiyak ng hayagan habang binibigkas ng hukom ang kapalaran ni Muhyiddin. Para sa pamilya ni Dirang, lalo na sa kanyang ina, ang hatol ay nagdulot ng magkahalong ginhawa at patuloy na kalungkutan. Sa wakas, matapos ang buwan ng paghihirap at kawalang katiyakan, naipataw ang hustisya. Nagpasalamat ang ina ni Dirang sa mga awtoridad at sa lahat ng tumulong upang mapapanagot ang pumatay sa kanyang anak. Ngunit kahit anong hatol ay hindi maaaring magpawi ng sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal na anak sa isang napakalupit na paraan. Ang legal na laban ni Muhyiddin Maydin ay hindi pa tapos. Matapos ang unang hatol, ang kanyang depensa ay naghain ng serye ng mga apela. Bawat isa ay isang desperadong pagtatangkang bawiin ang kanyang hatol o bawasan ang kanyang parusa. Noong Disyembre 15, 2014, tinanggihan ng Court of Appeal ang kanyang unang apela at pinagtibay ang hatol na parusang kamatayan. Ang mga kasunod na apela sa Federal Court ay nakaranas ng parehong kapalaran. Habang si Muhyiddin ay inihatid upang maghintay ng kanyang kapalaran sa death row, ang kaso ng maliit na si Dirang ay tuluyang nagsara. Ngunit ang epekto ng kanyang trahedya ay patuloy na nag-ugoy sa lipunan ng Malaysia na nagdulot ng mahahalagang talakayan tungkol sa kaligtasan ng mga bata at ang katangian ng hustisya sa harap ng hindi masukat na kalupitan. Ang trahedya ng pagdukot at pagpatay kay Dirang mula sa isang lugar na dating itinuturing na ligtas ay nagwasak sa ilusyon ng seguridad na taglay ng marami. Bilang tugon, ang mga komunidad sa buong bansa ay nagsimulang magpatupad ng mga bagong hakbang sa kaligtasan. Ang mga programa ng Neighborhood Watch ay binuhay muli at ang mga magulang ay naging mas maingat sa kinaroroonan ng kanilang mga anak. Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay muling sinuri ang kanilang mga pamamaraan sa liwanag ng kaso. Binuo ang mga bagong protocol para sa pagtugon sa mga kaso ng pagdukot sa mga bata na binibigyang diin ang kritikal na kahalagahan ng unang 48 oras sa ganitong mga sitwasyon. Pinalakas ang mga programa ng pagsasanay para sa mga opisyal upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa paghawak ng mga sensitibong kaso na may kinalaman sa mga bata. Habang tumitigil ang alikabok sa paglilitis, isang mas malawak na debate tungkol sa parusang kamatayan sa Malaysia ay nagsimulang mabuo. Habang maraming Malaysian ang sumusuporta sa parusang kamatayan para sa mga malulupit na krimen, lalo na yaong may kinalaman sa mga bata, may iba naman na nagtatanong kung ang pagpapatupad ng parusang kamatayan ng Estado ang tamang solusyon. Ang kaso ay naging sentro ng talakayan tungkol sa hustisya, pag-iwas sa krimen at ang moral na implikasyon ng parusang kamatayan. Sa isang nakakagulat na pagbabago, inanunsyo ng pamahalaan ng Malaysia ang plano na buwagin ang mandatory death penalty noong Oktubre 2018. Ang desisyong ito, na formal na ipinatupad noong Abril 2023, ay nagbukas ng pinto para sa posibleng pagbabago ng sentensya ng mga nasa death row. Kabilang si Muhyiddin. Noong Hulyo 2023, sumama si Muhyiddin sa higit sa 936 na iba pang nasa death row sa pagsumait ng mga kahilingan para sa pagbabago ng sentensya. Gayunpaman,
Ang kalupitan ng pagpatay kay Dirang at ang napakalakas na ebidensya laban kay Muideen ay mabigat na pumigil sa anumang posibilidad ng pagpapatawad. Noong Hulyo 9, 2024, ang huling apela ni Muideen ay dininig at tuluyang tinanggihan ng Federal Court. Ang desisyon ay nagpatibay na kahit sa isang nagbabagong legal na landscape, may mga krimen na itinuturing na napakalupit para sa anumang konsiderasyon ng kahabagan. Habang pinagninilayan natin ang kwento ni Dirang, nahaharap tayo sa matinding katotohanan na ang kasamaan ay maaaring magtago sa mga hindi inaasahang lugar. Ngunit ito rin ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng ating kakayahan para sa katatagan at positibong pagbabago. Ang pamana ng kasong ito ay nananatili sa bawat programa ng Neighborhood Watch, sa bawat kampanya ng kamalayan sa kaligtasan, at sa bawat magulang na mas mahigpit na niyayakap ang kanilang anak. Sa pagbibigay pugay sa alaala ni Dirang, dapat tayong manatiling mapagbantay, patuloy na nagtatrabaho upang lumikha ng isang mundo kung saan walang bata ang magiging biktima ng ganitong hindi masasayang kalupitan. Iyon lamang para sa araw na ito. Salamat sa panonood.